Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin niyo ang inyong makatabi ng good morning. At sa mga sumusubaybay po sa atin sa TV Maria at sa Facebook page ng Manila Cathedral, magandang umaga po sa inyo o kaya ay magandang hapon. Sino po ang nakapitong umaga na? Taas ang kamay. Wow! Palakpakan natin ang mga nakapito. Dalawang madaling araw na lang. Sana ay huwag kayong matulad sa isa kong kaibigan. Nakawalo na siya, kaya lang yung ikasyam, tinanghali siya ng gising. Sayang, no? Pero sana mabuo ninyo. And I'm sure kayo ay nagsisimba sapagkat gusto nyong magpasalamat sa Diyos at meron din kayong gustong hilingin sa Panginoon. Sino rito ang nagsisimba ng madaling araw dahil humihingi ng boyfriend? Taas ang kamay. Nahihiya pa. No? Okay, so nawa ay pagkaloob sa inyo ng Panginoon ang anumang hinihingi ninyo o ipinagdarasal dahil sa mga pagsisimbang ito. Pero paalala lamang po, mga minamahal kong kapatid, hindi lamang simbang gabi ang ating dapat na pinupuntahan. Dapat linggo-linggo, katulad ngayon, araw ng linggo, tayo ay nagsisimba. Sana po hindi lamang simbang gabi, kundi linggo-linggo bilang bahagi ng ating pagiging mga mabubuting Katoliko. Anay at bubuyog. Hayaan niyong magsimula ako ng pagninilay natin sa anay at bubuyog. Ang dalawang ito ay parehong insekto. Termite and bee. Ang dalawang ito ay parehong may mga kawan o colony. Ang dalawang insektong ito ay meron ding mga queen termite at queen bee. Yon ang kanilang pagkakahambing. Yon ang kanilang pagkakatulad. Pero wala na. Sapagkat napakalaki ng kaibahan ng resulta kapag ang anay ay bumisita at ang bubuyog ay bumisita. Katulad ng pagkakaiba ng araw at gabi. Kapag ang anay ay bumisita sa inyong bahay, ubos ang inyong bahay. Kapag ang anay ay pinabayaan at hindi kinontrol, makikita ninyo ang haligi ng inyong bahay sa tingin ay buo, pero wala ng laman. Yan ang ginagawa ng anay. Naninira. Kinakain nito ang mga kahoy, lalo na yung mga mura at mga malalambot na kahoy. Uubusin nito ang inyong bahay. Pero ang bubuyog hindi. Kapag dumalaw ang bubuyog, nagiging daan ito ng paglago at pagkalat ng mga binhi ng mga bulaklak. Yung tinatawag sa Ingles na pollination. Sa pamamagitan ng pagdikit ng mga binhi sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga paa, at paglipat nito sa mga iba't ibang bulaklak, tumutulong ang bubuyog sa paglaganap ng mga bulaklak. Bumubuo, bumubuhay. Ang anay naninira, ang bubuyog, bumubuo, bumubuhay. Mga minamahal kong kapatid, narinig nating muli ang ebanghelyo na narinig natin kahapon. Pamilyar tayo sa kwentong ito ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. At mapapansin ninyo yung kagalakan ni Elizabeth. Kaya nga napabulala siya. Pinagpala ka sa mga babae
at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Nandoon ang kagalakan ni Elizabeth na makita si Maria na kanyang pinsan. Sapagkat nangangailangan si Elizabeth. Matanda siya, humigit kumulang nasa 80 taon, nagdadalang tao, 6 na buwan nakagampan. Matanda na rin ang kanyang asawa si Zacarias, wala silang kasambahay. Dumating si Maria, dala ang kanyang pagnanais na makatulong. Si Maria ay katulad ng bubuyok, dumalaw, dala ang mabuting bunga. Alam nyo, ang mahal na birhen ay nagmamadali na pumunta kay Elizabeth sapagkat nakita niya ang pangangailangan ni Elizabeth. Nagmamadali siya sapagkat alam niya na may maitutulong siya. At sabi nga sa Ebanghelyo ni San Lucas, 3 buwan na si Maria ay nanatili sa bahay ni Elizabeth, hinintay niyang makapanganak si Elizabeth. 6 na buwang kagampan, 3 buwang naghintay, 9 na buwan matapos na maglihi, ipinanganak si Juan Bautista. Mga ginigili kong kapatid, kailan kayo nagmamadali? Ano ang mga dahilan ng inyong pagmamadali? Merong mga taong nagmamadali sapagkat may nabalitaang ayuda. Namimigay ang mga politiko ng Christmas gifts. Nagmamadali tayo sapagkat meron tayong makukuha. Nagmamadali tayo sapagkat meron tayong mapapakinabangan. Yung iba nagmamadali, lalo na kung may mabalitaang may sunog sa isang lugar, nagmamadali para mag-usyoso. Kailan kayo nagmamadali? Nagmamadali ba kayo sapagkat alam nyong meron kayong matutulungan at meron kayong maitutulong? Yung iba kasi nagmamadali lang kapag may mapapakinabangan. Ang bagal-bagal kumilos kapag walang mahihita. Ang bagal-bagal kumilos kapag walang makukuha. Si Maria ay nagmamadali sapagkat alam niyang meron siyang maibibigay. Kaya naman si Elizabeth ay tuwang-tuwa. Pero ang kagalakan ni Elizabeth ay hindi lamang dahil sa dumating si Maria at may maitutulong si Maria. Ang kagalakan ni Elizabeth ay nagmumula sa katotohanang si Maria ay dumating, dala si Jesus sa kanyang sinapupunan. At yun ang mas mahalaga. Mary visited Elizabeth while carrying Jesus in her womb. Kaya naman ang galak niya ay naramdaman, ang pagdating niya, ang pagdalaw niya ay naramdaman ng sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Kaya nga sabi ni Elizabeth, naramdaman ko, tumalon, gumalaw ang sanggol sa aking sinapupunan. Nagalak si Juan Bautista sapagkat naramdaman niya ang presensya ni Jesus. Si Maria ay parang bubuyog na dumalaw kay Elizabeth, dala si Jesus na nagbibigay buhay. My dear brothers and sisters, most likely during this Christmas day, a few days from now, you'll be visiting relatives or relatives will be visiting you. There will be family reunions. Kapag kayo ba ay dumadalaw, natutuwa ba ang mga dinadatnan ninyo?
Kapag kayo dumarating sa isang pagtitipon, nagagalak ba silang makita kayo? Nako, ayan na si Tito o ayan na si Chang, no? Magtago na tayo, no? Susungitan tayo niyan. Ayun, ganun ba? O nagagalak ba sila sapagkat nakita nila tayo? At mangyayari lamang yan, mga ginigili kong kapatid, kung sa pagdalaw natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya, ang dala natin ay si Jesus. Dahil si Jesus lamang ang tanging makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. When you visit your friends, when you visit your relatives, especially during Christmas, make sure that you are not only bringing gifts, that you are not only bringing food, you are also bringing Jesus with you. Nang sa ganon, pagdalaw ninyo, hindi kayo anay na sumisira, kundi bubuyog na nagbibigay buhay. Mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Ano ako? Anay o bubuyog? Amen.